IC sa alas 6, kasama si Alex Santos. Maghahatid sa inyo ng mga eksplosibo at eksklusibong mga balita at panayam sa mga taong may alam sa mga kontrobersyal na issue na siyang magliliwanag sa mga mahalagang usapin. Kaya tutok lang sa IC sa alas 6 dahil rito ikaw ay tiyak na magiging wise. IC sa alas 6. Magandang umaga, bayan! Luzon, Visayas at Mindanao. Wednesday ngayon po. Miyerkules. Tama ba? Miyerkules? Oo nga. March 3 na po tayo, 2021. Ikatlong araw na po tayo sa vaccination rollout po na ating pong pamalaan. At ang mga schedule po ngayong araw na ito, mula po nung pong Lunes, yung sa Lunes anim na mga government hospitals ang inuna para bakunahan po ang kanila po mga staff, mga medical staff. Pero nung pong Tuesday, meron na rin pong ganun pa rin, mga government hospitals pa rin po, no? Mostly dyan po sa Pasay, sa Marikina, sa Taguig, sa Maynila. Meron rin po sa Philippine Air Force General Hospital. Meron rin po sa Campo Aguinaldo, maging sa Army General Hospital, dyan po sa Taguig. Pero ngayong araw na ito ay nakatutok po ang vaccination dyan po sa pribadong sektor naman. Meron pala, no? Humingi pala ho ang pribadong ospital na St. Luke's Medical Center. Pareho yan sa Global, dyan po sa Taguig at maging sa Quezon City. So yung pong schedule po ngayong araw na ito at bibigyan po dahil nga ho ang St. Luke's Hospital, isa po yan sa mga pinakamalaki pong hospital dito po sa ating pong bansa, especially dito sa Metro Manila. Kaya marami po ang naidudulog po dyan ng mga COVID-19 patients. Kaya minabuti po sa ulat sa bayan ho na ating pong Pangulong Duterte, mismo si Secretary Carlito Galvez Jr. ang nag-anunsyo po kay Pangulong Duterte na ang pamunuan daw ho ng St. Luke's ay humingi ng sapat na bilang ng anti-COVID-19 vaccine. Kaya ito po ay ginrant naman ng ating pong National Task Force at ni Vaccine Czar Carlito Galvez. Kaya ngayon po, ngayong araw na ito, ay tuturukan ho nila ang kanila pong mga medical staff po dyan. Lalong-lalo na siguro, doon po sa COVID ward nila na patuloy po ang kanilang pag-asikaso sa ating po mga COVID patients. Diyan po sa naturang pong ospital. Tapos Thursday naman, March 4, ito na. Magsisimula na po ang vaccination o inoculation po ng ilan po natin mga healthcare workers dyan po sa Cebu, sa Cebu City. Particular ho sa Vicente Soto Memorial Medical Center. At nakausap nga ho natin si yung spokesperson nila, si Dr. Loreche. At ang sabi nga ho niya, ay sila mismo ho ay unang magpapaturok diyan po sa gagawin pong inoculation sa Cebu City. Tapos sa Biyernes naman ay sisimula naman ng SPMC. Ito po yung Southern Philippines Medical Center. Isa rin pong malaking ospital sa Region 11. Yan po sa Davao City at sisimula na rin po nila ang kanila pong inoculation. Ang magandang balita ho dito, sa Davao, kausap ko po si Dr. Audan, si Rick Audan. Siya po ang Chief of Hospital dyan po sa SPMC. Pinalitan po niya yung si Dr. Vega na ngayon po yung Undersecretary. Galing kasi si Dr. Vega ho dyan sa Davao City, sa SPMC. Pero nung siya po ay inappoint ng Pangulo bilang Undersecretary ng Health Department, ang pumalit sa kanya po ay si Dr. Ricardo Audan. Kaya sabi nga po sa akin ni Ricardo, di Doc Audan, ay dati daw ho ay mababa ang porsyento na mga gustong magpaturok po dito sa Chinese vaccine. Aba ngayon po ay nasa 85%.
Dati daw ho, medyo bantulot po sila at medyo may hesitation pa dito po sa CoronaVac. Pero nung nakita ho nila daw na nagpaturok na po sina Dr. Undersecretary Eric Domingo, sina Dr. Gap Legaspi, sina Vaccine Czar Carlito Galvez, sina Testing Czar Vince Dizon. Lahat na ho sila ho ay gusto na ho magpaturok. So ibig sabihin po niyan, habang meron po sila nakikita pong modelo, pag meron sila nakikita hong mga opisyal na walang pakieme-kieme na nagpaturok na ho, tumaas po ang trust and confidence po dito sa CoronaVac. Ibig sabihin ay maganda ang naging pagtugon ng ating po mga healthcare workers dito po sa CoronaVac. So yun po mga schedule po na aking po mga nabanggit. Pero so far, sa inilabas pong detalye ng ating pong IATF at ang Malacanang, umabot na po sa 756 nung Monday po yan. Pero today, nung pong kahapon, wala pa po tayong bilang. And I'm sure siguro tataas na po yung bilang na yan. Nung Monday po ay meron pong 756 na mga naturukan na ating pong mga kababayan na mga healthcare workers po. Sa 6 mga ospital, PGH, sa Jose Rodriguez Memorial o yung Tala Hospital sa Caloocan, ang Lung Center of the Philippines, Veterans Memorial Medical Center, Viluna Medical Center at maging yung Philippine National Police General Hospital, total of 756 ang nabakunahan na po dyan. Pero kahapon ay nagtuloy pa rin po yan at meron po ilang po mga ospital ang nagbigay na rin po ng bakuna sa kanila po mga staff. Ang distribution naman, yung allocation, para malaman lang ho ninyo, we have 600,000 Sinovac or CoronaVac vaccine. So ang allocation po na ibinigay po ng Malacanang, para malaman ho natin na baka sabihin ninyo, sino ba ho bang binibigyan ng bakunang galing China? Baka mamaya, iilan lamang. Ito po yung breakdown para malaman ho ninyo. Tandaan ho ninyo, 2 doses po ang ibibigay po bawat matuturukan na healthcare workers. Ibig sabihin, kalahati po ng 600,000, yun lamang po ang bilang na mga matuturukan. So ibig sabihin, kung 600 po yan, 300,000 lamang po katao ang matuturukan para meron po silang second round after 4 weeks. Naintindihan ho ninyo? So, ang matuturukan lamang nitong unang pong batch ng bakuna ay 300,000 lamang. Okay, ang allocation po, ganire. Sa NCR, sa Luzon muna tayo, sa NCR, meron pong 130,742. Medyo malaki-laki po ang allocation po dito sa NCR. Dahil nga, nandito ho yung bulk na mga COVID-19 patients, marami pong tinamaan po dito, kaya gusto ho ng ating pong IATF at NTF na ibuhos po, protektahan po natin ang ating pong mga healthcare workers dito po sa NCR. Dahil ang dami ho natin mga referral hospitals po dito ng mga COVID-19 patients. Okay? Sa Region 4A, yung kapitbahay lang ho natin, na Calabarzon, meron po silang allocation po na 1,115. Konti lamang ho yan. So, matuturukan lamang ho dyan ay kalahati po ng 1,115. Yun na po yun. Sa Region 3 naman po, sa Central Luzon, meron pong 11,537. So kalahati po niyan, yun po yung matuturukan. Sa CAR, yung sa meron akong UK variant, meron po silang 3,279. Doon po sa Region 1, meron pong 7,092. Sa Region 2, meron pong 4,994. Sa Region 4B, ito po yung sa Mimaropa, Palawan, Oriental Mindoro, 1,562. Medyo kakapiranggot lamang. Sa Region 5, sa Bicol Region, meron pong 5,191. A total of 7,995 plus yung po sa NCR. Sa total Luzon ay abot po yan ng 160 plus thousand. So yan po ang total sa Luzon area at NCR. Sa Visayas naman, sa Region 6, meron pong
8,438. Doon naman po sa Region 7, yung pong sa Cebu, nagpadala na ho sila ng pauna pong 8,000 or 7,000 to be exact. Pero ang total allocations sa kanila ay 13,923. So ang una pong mabibigyan po dyan, yung pong Vicente Soto Memorial Medical Center. Sa Region 8 naman po, dyan po sa Eastern Visayas, meron po kayong 3,935. A total of, hindi ko mabasa to, so total of 20,000 plus ang allocation po sa Visayas. Ito naman sa Mindanao. Sa Region 9, dyan po sa Zamboanga area, Peninsula, meron po kayong 3,417. Sa Region 10 naman, parte ho dyan sa may Marawi, no? Meron kayo dyan 7,239. Sa Region 11, ito po yung Davao, meron po silang pauna pong 12,000 doses na binigay. Pero sa Lisano dito, ang allocation lamang po nila dito ay 8,004. Pero ang pinadala ho sa kanila ay umabot na po ng 12,000 doses. So siguro, nakita rin siguro nila dahil nga ang Davao ay nasa GCQ, mas kailangan ho nilang damihan po ang bakuna po doon. Sa Region 12 naman po, sa Cotabato area, meron po kayong 8,705. Sa Caraga Region, sa Surigao, Agusan area, meron po kayong 3,044. Dito naman po sa BARM, sa Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao, meron po silang 940 na doses. So a total of 21,000, ganun siguro, dahil natakpan ho ng logo ho ng Presidential Communication. So, a total of, mga ano po yan, nasa 270,000 plus. So, sakto lang, sakto lang po. So, ito pala ho, hindi na pala ito hahatiin pala. So, ibig sabihin, ito po yung mabibigyan po na bilang na mga matuturukan po ng Sinovac. So, tama nga, dahil nga po, half of the 600, yun lamang po ang bibigyan ng bakuna. Okay? So yan po ang allocation po ng bakuna sa mga per region po yan. Okay. Ano na ba ang mga nararamdaman po ng mga nabakunahan? Ang sabi po ng Health Department ay meron po silang naitala pong 20 adverse effects o mga minor symptoms lang naman po na mga epekto o side effects po nito pong bakunang Sinovac. Kaya sabi nga ho, kausap ko po si Dr. Teddy Herbosa, isa po sa mga special advisor po ng National Task Force Against COVID. Ang sabi nga ho niya, tama ho yan, dapat meron pong side effects dahil diyan mo malalaman na umiepekto po ang bakuna. Dahil kapag wala ho pong epekto sa inyo, walang effect or side effect, maaring Japix po yung inyo pong bakuna. Kaya sabi ho ni Dr. Herbosa, tama yan na the vaccine is working. Ibig sabihin, gumagana pong bakuna. Kapag kayo po'y nakakaranas ng low-grade fever, na hindi naman po, hahantong naman po yan sa delikadong kondisyon. So kapag low-grade fever, kailangan mo lamang po uminom ng paracetamol para bumaba po yan. Pero hindi naman daw tumatagal po yung inyo pong lagnat. Meron rin pong pagduduwal. Hindi naman dahil po buntis po yung naturukan. Dahil bawal pong buntis dito. Tuturukan, no? Medyo may pagduduwal, may pagkahilo. Dahil siyempre, siguro, out of, siguro yung kinakabahan ka. So, yan no, yung normal pong epekto ng bakuna sa tao na tinurukan. Meron po yung pangangati rin po. Yung rashes. Normal lamang po yan. Yung pong pagtaas ng inyo pong pressure, blood pressure. Normal rin po yan. Siguro, kinabahan ho kayo at maaring takot kayo sa hiringgilya, sa syringe. So, maaring pwede po yung epekto po ito ng pagtaas po ng inyo pong blood pressure. Meron rin pong ilan na sumasakit po yung kanila pong balikat. Doon po sa area na tinurukan. Marami ho nagpapaturok po sa kaliwa. Pero sabi nga ho, ang una daw hong tinuturukan, kung kayo po ay right-handed, doon po una. Para at least malakas. Di tulad po sa, kunyari, kung hindi nyo masyadong ginagamit ang inyo pong kaliwang kamay,
kung kayo po ay kaliwete, kunyari, left-handed do kayo sa pagsusulat, dito kayo magpauna, magpaturok. Ha? Kung kayo naman po ay right-handed, dito sa kanan. Tapos sa susunod, pwede naman siguro po sa kabila na naman. So, ganun po. Basta kung saan po yung mas mataas ang muscle mass, doon po kayo magpaturok. Kung sabihin niyo pwede ba sa puwet? Pero kung sa publiko na po kayo gagawin po yan, hindi po kanais hindi maganda ho sa mata ho ng publiko na makita ho kayo po ay tinuturukan po sa puwet. So, mas maigi na po yun sa aning braso na lang ho natin, ha? So, wag na ho tayong maghanap pa ng mas mahirap pang paraan. Sa braso na lang po kayo magpaturok. So, merong 20 side effects. Sabi naman po ni Undersecretary Maria Rosario Vergere ng Health Department na normal lamang po yan, ha? Na kayo po'y makaranas ng mga side effects po matapos mabakunahan. Kahapon sa Marikina, dyan po sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center, meron pong isang doktor pa yun, ha, na medyo tumaas po ang kanya pong blood pressure. Kaya siya po'y naisugod rin po sa emergency room. Pero kalauna naman po kumalma na ho ang kanya pong puso. Siguro kinabahan lang ho yung ale. Pero biruin mo, doktor, kinabahan pa. Well, anyway, ganun talaga ho. So, wala ho tayong dapat ikabahala na bagamat meron po mga side effects na nangyayari po sa mga natuturukan, yan po ay normal lamang. At kung kayo po ay meron po mga severe na mga epekto ng pagbabakuna, huwag kayong mag-alala. Meron pong kakibat naman pong pagtugon ho dyan ng ating pong health department at hindi ko kayo pababayaan. Meron po tayong budget po dyan. Ha? Tandaan ho ninyo yung indemnity fund na nakapaloob po sa batas, na bagong batas pong pinirma ng ating po Pangulong Duterte, na meron pong nakalaan pong tulong pinansyal at the same time tulong medikal para ho doon sa mga makakaranas po ng mild to severe na side effects po ng anuman pong bakuna. Be it itong galing po sa COVAX facility o dito po sa galing po ng China. So wag po tayong mag-alala. Okay, so yan po ang ating pong update dito po sa patungkol po sa bakuna. At inamin rin po ng ating pong Pangulo at ng ating pong vaccine czar na talagang nagkukulang po tayo. Nagkukulang tayo sa supply. Kaya nga po hindi ho natuloy po ang pagdating ho ng AstraZeneca. Dahil nga nagkakaubusan. So, the lack of supply ng bakuna na sa pinanggagalingan po ng source, talaga pong yan po ang nagpapabagal po at nagpapaantala sa pagdating ho ng mga iba pang brand ng bakuna ho dito sa ating pong bansa. So, ang tabayanan na sigurin ninyo, baka siguro 1 week or 2 weeks, maantala po yan, pero darating at darating. At yung pagdating daw ho ng AstraZeneca vaccine, ay mismo ang Pangulong Duterte ang sasalubong pa rin po dyan. Para yan po ay mapakinabangan po ng ating mga kababayan. Siguro yung pong AstraZeneca, na marami pong nangontrata po dyan. Pero ito pong darating, ito po ay ibinigay po ng COVAX facility sa pakipagtulungan po ng World Health Organization at ng UNICEF para mabigyan po pa rin ng ating po mga healthcare workers dahil hindi po sapat itong galing po sa Sinovac. So, baka sabihin niyo, puro ba donasyon ang natatanggap natin? Hindi ho, meron po tayong mga binili na ho. Pero yun nga ho, yung binili ho natin ay nag-aantay pa ho tayo sa mga finished product po niyan dahil matagal pong gawin po yan. At doon po sa mga lugar na saan po ginagawa ang bakuna, siyempre sila po yung nauuna. Kunyari, Europa, doon po sa AstraZeneca. Mauna po dyan yung mga neighboring countries po ng European Union. At siguro yung mga Asian countries at ilang pa mga bansa, antay-antay ho kayo. Di tulad po ng malapit ang mga paggawaan ng bakuna, sila po talaga po ang nauuna. Sa Amerika naman, yung Pfizer, syempre mauuna po dyan yung pong mga nasa Amerika. Dahil napakarami rin po ng populasyon ng North America. Dyan po sa area ho ng US of A. Okay, pag-usapan natin tungkol pa rin po sa bakuna dahil nga
meron pala daw hong panukala, I don't know kung galing ba ito sa bakuna. So mamaya, kausapin natin si Secretary Sylvester Bello III dahil nga, pinapalagan po ng ilang pong mga labor groups, ito pong sinasabing hirit na no vaccination, no work. Meron bang ganito? Mamaya po ilinawin natin kay Secretary Bello kung saan ba galing ito. Pumapalag na ho itong labor groups, wala pa naman siguro tayo narinig na ito po ay magiging policy ngayon ng ating pong pamalaan. Kung hindi ka nabakunahan, hindi ka pwedeng pumasok sa trabaho. Ganun ba yun? Ito kasi ang sabi ng ALO-TUCP, ang Alliance of Labor Union at ang ano nga ba TUCP? Trade Union, Congress of the Philippines. Batay sa pananalita ni Alan Tanunsay, ang tagapagsalita po ng ALO-TUCP, sabi nila, kanila daw hong tututulan itong no vaccination, no work policy ng ilang pong mga kumpanya. Baka siguro mga private sector po ang nagsagawa ho niyan. Hindi po yan utos ng gobyerno. Kaya linawin natin ito sa kalihim po ng kagawaran ho ng paggawa. Daka ito po ini-impose lamang po ng mga employers, ng mga private companies, hindi naman po ito sa gobyerno. So kung wala kang, kung hindi ka pa nabakunahan, ay hindi ka daw pwedeng pumasok sa inyo pong workplace. Ayan po ay masasabi ho natin diskriminasyon. Alienation ang mangyari ho dyan. So, para sa akin, mukhang hindi na ho maganda ho yan. Kung ang isang tao po ay hindi nabakunahan at hindi siya pwedeng patrabahuin, what if kung wala siyang sakit, wala siyang COVID-19 virus, hindi mo rin po siya papapasukin? Hindi naman pwede ho yan. Kung ayaw nyo papasukin ho siya, siguraduhin ho ninyo na may sweldo pa rin po siya. Linawin ho natin ho yan. I-try mo rin si Ecop, si Ginoong Sergio Ortiz Luis. Kung ito po ba ay polisiya na ng ilang pong mga private companies. Tanong ho natin sa mga employers po. Dahil nga kung ito po ay magiging polisiya na, nako, paano ho yan? Mapipilitan ang ating pong mga kababayan na magpabakuna. Di ba sabi nga ho, walang pilitan sa vaccination. Kung ayaw mo, di wag mo. Kung bahala kung paano mo poprotektahan ang sarili mo. Dahil nga ito pong bakuna, tandaan natin, ito po ay magbibigay po ng added protection po sa atin. Bukod po doon sa ating pong mas hugas, iwas na ginagawa ho natin sa isang taon na po. Pero ito pong bakuna, it will protect you na hindi ho hahantong ang inyo pong virus na papasok po inyo sa inyo pong katawan. Hindi ho kayo hahantong po sa severe case at hindi ho kayo mamamatay sa COVID-19. Yun po ang dulot na meron po nitong bakunang ito ng COVID-19 na vaccine. Dahil nga, ang sabi nga ho ng mga eksperto, ang bakuna, kapag naturukan ka, nagdadagdag po yan ng antibodies para ho panlaban po doon sa virus. Ang virus kasi po ay isa pong foreign bodies na kapag pumasok po yan sa inyo, dapat to meron pong lumalaban po dyan. Pero ito pong mga bakuna, tulad po nitong Sinovac, kapag pumasok po sa inyo ang virus at kayo po'y naturukan po ng Coronavac, bagamat maliit po ang porsyento sa mga nagtatrabaho po sa mga ospital, which is 50% lamang pong efficacy nito, ang ibig sabihin po niyan, hindi ho kayo mamamatay sa virus. Hindi ho kayo malalagyan ng tubo sa inyo pong lalamunan kapag humantong po ang severe case ninyo ng COVID-19. Dahil kapag meron kayong bakuna na, meron kayong added antibodies po dyan. Matatamaan man kayo ng COVID virus, pero ang epekto nito lamang po ay magiging sipon, ubo, lagnat lamang. At hindi po kayo hahantong pa. Doon po kayo, nakaratay kayo sa ospital, ma-ICU kayo. Wala na hong ganun pong senaryo kapag kayo po'y nabakunahan. Ganun lang ho yan. Parang ano ho yan para lamang pong normal na lagnat kapag meron kayong kasama sa bahay na meron pong sipon. Di ba ang sipon ay isa rin pong viral disease po yan. Na kapag kayo po'y nahawaan, kunyari yung mismong may sipon,
pahid ng pahid sa kanyang kamay, hawak ng hawak sa sipon, at hinawakan ng mga surface, mga doorknob, at kapag kayo po ay humawak rin po doon at nilagay ninyo sa inyo po, ganun rin po mangyayari sa inyo. Hahawaan kayo. Ganun lamang po ang kahantungan kapag kayo po ay nabakunahan. Pero kapag wala kayong bakuna, wala kayong antibody sa panlaban po sa virus na pumasok po sa inyo ng COVID-19, tiyak po, magiging severe ang inyong pong kaso at pwede kayong humantong sa kamatayan. So ganun po kalinaw lamang po kung bakit po importante ang bakuna sa ating pong mga kababayan. Okay, nasa linya ngayon po si Ginoong Sergio Ortiz Luis, ang Pangulo po ng Employers Confederation of the Philippines, o ECOP. Sir Sergio, good morning sir, si Alex Santos po. Good morning, Alex, at ating mga tagapakinig. Opo, linawin ho natin dito dahil itong grupo ho ng mga labor groups tulad po ng ALO-TUCP, sa pamagitan po kanila pong tagapagsalita ni si Alan Tanusay, I'm sure, baka siguro ay nabasa na ho ninyo ito, sila po ay tumututol sa polisiya daw hong no vaccination, no work ng ilan daw hong kumpanya. Meron ba kayong order na ho dito, ang mga employers? Sa totoo lang, hindi ko ala akong reporter na tatakip tungkol dyan At ala rin akong alam na meron mga kumpanyang may polisiyang gano'n. Oho. Saan kaya nakuha ni Alan Tanusay ito? Ewan ko, hindi ko alam. Baka naman may mga kumpanya rin gano'n. Pero so far, wala akong, it doesn't make sense. Yes. Na ipipilit ang kumpanya yung gano'n. Oo. Para sa akin ho, Sir Sergio, parang ano ito, parang alienation and discrimination ito kapag meron ganitong polisiya, sir, no? Is that the same sentiments ninyo? Hindi ko nga, para sa akin, doesn't make sense. Na ang kumpanya pipiliting magpabakuna yung tao. Alam mo, hindi mo naman pwede piliting magpabakuna ng tao kung ayaw. Oho. Pero so far, anong napag-uusapan ninyo sa mga grupo ng mga employers with regards po dito sa vaccination? Meron ho bang sinasabi ang inyo po mga kumpanya na dapat tayo'y magpabakuna? Meron tayong bakuna. Dapat you have to avail this vaccination. Meron bang ganun, sir? Well, ini-encourage namin ang aming mga tao na alam mo, talaga namang gobyerno mong in charge dyan, no? Opo. At alam naman natin na hindi naman lahat ng kumpanya kayang magpabakuna ng tao nila, lalo na yung mga maliliit, no? Yung mga micro. Meron mga kumpanya noong umpisa na alam naman natin na nag-order sila at yung kalahati go to date. Marami yan. Nung huli, hindi na kailangan mag-bet. So marami na naman nag-order ng kumpanya. Only because yung ibang kumpanya, naisip nila, baka mamimili sila ng brand. Yun ang gusto nila, no? Opo. At saka yung kailan tempo, kailan darating yung ano, dahil di naman priority ibang mga workers sila, no? So yun ang rason. Pero akong alam na pinipilit nila yung mga tao nila magpapakuna. Oho. So ibig sabihin, ang ilang pong mga kumpanya, be it big or small companies, ay nakasalalay pa rin po ang kanila pong vaccination sa gobyerno? Wala pong effort po ang mga private companies po dito? Employers? Yung mga malalaki, maraming nag-order ng kanila. Pero by and large, talagang umaasa sila sa lalo na maliliit, sa government. Gusto talaga libre dahil siyempre taob na yung kanilang taob na yung kanilang barko. Wala na hong pera, panggastos. Lalo na yung maliliit. So inaantay ho nila ang government pa rin po dito, no, para at least mabakunahan. Yes, so ngayon, nagsimula na ho ba sa private companies ang vaccination po ba? Wala pa? Wala pa. Dahil inuuna kasi ho yung mga priority list po, yung mga nasa healthcare service, no? Tsaka yung mga umorder ng mga kumpanya, siyempre, wala pa naman yung mga order nila. Oo nga. Yung tulad ng Pfizer at yung AstraZeneca, no? Hindi pa dumarating sa kanilang mga opisina ho yan. Okay, so ito, malinaw ho na wala pong ganitong pong polisiya. What if kung ito po ipag-utos pa ng gobyerno? Ano pong stand po dito ng ECOP? Sinabi naman ng gobyerno, hindi naman nila ipag-uutos At ala naman pipilitin Yes. So, kayo rin po ay susunod lamang? Susunod lamang siyempre.
At i-maintain lamang siguro kung talagang ayaw magpabakuna po ang isa pong empleyado, dahil hindi nyo mapipilit, pwede mo siyang pumasok. Basta siguraduhin lang dyan, wala siyang sakit. Oo, siyempre. Alam mo naman, mga symptomatic naman Oho. Pero na lang kung meron kay bakuna, hindi. Talagang may symptoms talaga hindi pa papasukin. Okay. Siguro panghuli po, Sir Sergio, anong pwede ho ninyong assessment dito po sa ginagawa pong efforts ng ating pong pamalaan sa pagkuha ho ng bakuna? Dahil itong mga dumarating muna ay mga donation pa lamang ho from China at yung sa COVAX facility. Yung mga order, ano ba? Kayo po ba'y nababagalan, natatagalan? Well, meron naman mga rason kung bakit na-delay, pero kahuli-hulihan tayo. Sa ASEAN, tayong huli-huli, nagbabakuna na sila lahat. Maswerte nga tayo, unang-unang dumating sa atin, very ironic na donation pa. At pinakamalaki ang donation sa atin ng China. Talagang tama naman si Pangulo na very grateful siya dahil yung malalaking tinulungan ng China, kaya Indonesia, 200,000 lang ang bibigay sa kanila. At sa atin, 600,000, diniliver pa. May special delivery. Kauna-unahan natin tinanggap, libre pa. Oo. Ayun, at least magandang relasyon ng Pilipinas at ng China po, Sir Sergio. Tama yan. Kaya-kaya diskartehan ni Presidente yung paglaro siya. Yung mga nadidiskartehan niya. Okay. Ay, by the way, mayroon pang isa. Panghuli na lang siguro po to dahil eto na naman, yung Defend Jobs Philippines, may hirit na naman na dagdag na daily minimum wage na 100 pesos. Anong say ho dito ng ECOP? Ako, yung sabi ko nagsisimpatya naman kami, talaga mahirap ang buhay. Pati yung mga minimum wage earner. Talaga tumataas talaga ang bilihin at medyo mahal. Kaya lang, ang reality is mukhang di uusad yan dahil marami pa hindi nakakapasok ng trabaho. At ang dole nga, pinibigyan na nga ng option yung mga kumpanya para wag lang magbawas ng tao pag magsara na yung mga makipag-usap, yung sweldo pwedeng bawasan, wag lang bababa sa minimum wage. Saka yung araw ng trabaho, pwede sila mag-rotation, pwede 3 araw lang, wag lang paano uusad yung minimum wage? Tataas yung minimum wage, maraming mawawalan pa ng trabaho pag gano'n na yan. So, I don't think uusad yun. So, malabong uusad to at pagbigyan itong 100 pesos po, sir, no? Dahil may mga mapiperwisyo Ayun. Ang isang mawawala ng trabaho iba. Ang isang pang perwisyo dyan, baka yung kumpanya ay baka magsara. Yun na, nagbabawas. Magbabawas, nako. Kawawa naman. Dapat nagpapapasok na ngayon, ini-encourage, marami pa rin hindi pumapasok. By the way, Sir Sergio, ano ho bang monitoring ninyo ngayon? Bagamat tayo po'y tuloy pa rin po sa pagipaglaban po sa COVID-19, tuloy pa rin po ba yung work from home ng ilan po natin mga empleyado sa mga company, sir? Marami pang ganun at maswerte nga yung ibang empleyado kahit na talagang ang efficiency, hindi naman lahat dapat work from home, hindi naman magagawa yun. Marami kumpanya ang pumapayag na ganun dahil ang hirap sasakyan ang problema yun. Yung mass transportation nag-survey nga kami about a month ago, yung mga exporter, marami pa hindi nakapasok. Ang pinakaunang rason hirap yung mga taong pumasok at napakagastos pagka papasok. So talagang pero nakikita mo ayusin yun. Pero nakikita mo ninyo sa work from home na setting nagiging produktibo ho ba mga empleyado ho, sir? Obvious naman na hindi lahat ng trabaho pwede work from home siyempre yung iba nga niya work from the mall na nangyayari. Akala mo pumapasok work from home pero nasa mall pala lalo na kung meron silang mga tawag nito, yung mga background. Akala mo nasa bahay nila pero yung pala nasa labas lang pala. Tsaka hindi naman lahat ng kumpanya kaya yung mga kompletong mga gamit
napakasama naman na ating internet. Oh, kayo na ho nagsabi nun, sir. Actually naman, buong mundo sinasabi naman talaga. Ayun, oo. Ayun. Kulela tayo talaga eh. Nako. Oh, by the way, ano hong ang say ho ninyo dito sa pagpasok po ng third telco? Sa March 8 na daw sila, no? Sa Lunes, pero kaso ang sisimulan ho yata daw ay Visayas and Mindanao. Paano ho yan? Ano ang inyo pong assessment at magiging expectation dito sa third telco, sir? Well, kami lahat umaasa na pagpasok nito third telco, magkakaroon talaga ng kompetisyon na asenso tayo. Dapat nasyado na tayo huli-huli. Hanggang ngayon, hindi maintindihan. Bila pa tayo ng mga poor countries. Bakit tayo ganun? Okay. Hopefully, because of the competition, baka umasenso naman kahit paano. Ayun. Sige po. With that, Sir Sergio, thank you so much po for your time dito po sa Maraming salamat din sa inyo. TWIC. Thank you, sir. Good morning ulit. Alex. Salamat po. Si Ginoong Sergio Ortiz Luis, ang Pangulo po ng Employers Confederation of the Philippines, so ECOP. Tutulo sila sa, hindi naman tutol, pero sabi nyo malabo ho ang pagtataas ng sweldo na naman ng 100 pesos na daily minimum wage. At nilinaw na wala ho talaga hong polisiya na gano'n, na no vaccination, no work policy sa mga kumpanya. So, malinaw Ewan ko kung saan nakukuha ho ni Ginoong Tanhunsay itong polisiyang ito. Sa tingin ko rin, hindi wala rin po ito sa gobyerno. At tabayanan natin sa ating pagbabalik, siguro makuha na ho natin si Secretary Silvestre Bello III ng Labor Department. Oras 6:38 na po ng umaga. IC sa alas 6. IC sa alas 6. Kasama si Alex Santos. Okay, we're back dito po rin sa IZ sa alas 6 sa DWIZ at your service. Ako po si Alex Santos. Samahan niyo pa rin po ako We have 19 minutes to go bago ho alas 7 na umaga. At susunod na po dyan ng IZ Balita Nationwide. By the way, ito, I don't know kung nakakabahala ba ito para sa atin po mga kababayan. Dahil nga, inanunsyo po ng Department of Health na meron na po tayong isa pang variant ng COVID-19. Bukod po sa UK variant na pumasok po sa atin, medyo yung UK variant medyo marami-rami, no? Ito na naman pong umuusbong na COVID variant na South African variant. Ito po ay nakitaan po sa Pasay City. Ako, Pasay pa naman ngayon, tumataas ang bilang nila dyan, no? Pero sabi ho ng Malacanang ay walang dapat po ipangamba ang publiko dito sa pagpasok po ng South African COVID-19 variant sa bansa. Ayon po kay Secretary Roque, makatitiyak po ang publiko na prioridad pa rin po ng gobyerno ang kanilang kaligtasan dahil sa anya ay mas pinaigting pang implementasyon ng health protocols. At paulit-ulit pong sinasabi po yan ng ating pong IATF na sundin lamang ho natin yung buong minimum and maximum protocols. Tiyak na hindi po tayo mahawaan po ng virus. Yun nga lang, paano nakakalusot po to? Yun ang tanong, Yung ang UK variant, meron na ho tayo dito. More or less, mga nasa 30 na ho yata, no? Meron sa CAR, meron dito sa Metro Manila, at meron pang new mutation sa Central Visayas. Tapos ngayon, meron po tayong South African COVID-19 variant. At hindi ho natin madidiscount po yung pagtaas po ng bilang ng mga COVID patients po dyan sa Pasay City. So, ibig sabihin, kapag dumarami ang tinatamaan po ng COVID-19 dyan po sa lungsod ng Pasay, ibig sabihin, iba na ho yung karakteristik po ng virus na nandyan sa kanila. Kaya nga napatunayan na meron po talagang South African variant, which is very, yung kanya pong bagsik, talagang matindi. Di ba, sabi nga ho, yung mga new variant daw po, sobrang bilis daw ho makapanghawa. Kaya ganun, kita ho ninyo, no? Marami na pong nasa localized lockdown na po ang area ho nila dyan sa Pasay City. Pinpointed ho nila kung saan po yung mga lugar ho dyan. Kaya sabi ho ng Malacanang, at sabi rin po ng ating pong vaccine czar, dapat siguro punuin natin ng bakuna ang Pasay City.
Dahil nga kapag ma-overwhelm po ang ospital ho nila at wala hong mapaglalagyan na mga pasyente po na may COVID-19, nako, ang kawawa ho dyan ang ating po mga healthcare workers. Sila po ay sub-sub na naman po sa trabaho nila para po maagapan po ang severity po ng mga COVID patients po natin. So kailangan siguro, dahil meron na tayong bakuna, pwede siguro ilaan siguro po ang marami doon po sa area ho na maraming tinatamaan para hindi ho humantong na at magkalat pa na marami pong virus dyan po sa Pasay City. Ano bang nangyari dyan sa Pasay City? Masasabi ba natin na meron hubang kapabayaan ang local government po dyan? Baka siguro nag-relax. Sa sobrang relax, hindi naman pwede mag-relax. GCQ pa rin tayo eh. Yun nga lang, siguro, yung mga tao nila, siguro yung barangay level, nagpabaya. Di tulad doon sa lungsod ng Maynila, ni Mayor Isko Moreno, pinagsabihan niya, in every barangay, siguraduhin ninyo na mababa ang bilang ng inyo pong mga COVID-19 patients or cases dyan. Tapos magbigay pa siya ng pabuya. Baka doon sa Pasay, walang ganun ka-effort yung kanila pong alkalde ho doon. Baka tutulog-tulog yung alkalde nila dyan. Kita nyo, tumaas ang bilang ho dyan. Kaya sinasabi ko, kapag meron pong desisyon ang bawat pong alkalde dito sa Metro Manila, minsan, ayaw ho nila, pero sumusunod lamang ho sila. Baka siguro sa Pasay, pumayag ito na gawing MGCQ ang kanyang pong lungsod. Kaya siguro, ayan, napabayaan. Sa sobrang relax sa kanilang pong quarantine measures, pinaburan siguro po ang ekonomiya. Pero yung pagtanaw sa kaligtasan o kalusugan na kanilang pong mga tauhan o dyan, ayun, napabayaan. Kaya siguro tumaas pong bilang o dyan. Nako, Mayor, sino ba mayor doon? Babaeng mayor doon, di ba? Si Calixto ba ang mayor doon? Ayan. Sino na? Sino na sa linya? Sinong tinawagan mo? Yung bang si Miko Llorca ang ating makakausap? Tama? Si Iyas bigla na lang nagpapanik dito. Hindi makontak si Miko Llorca. Tinatawagan kasi namin yung si Miko Llorca dahil nga po siya po ang Pasay head doon ng Pasay City Epidemiology and Surveillance Unit po, SESU, ng naturang pong lungsod. Gusto natin malaman kung bakit nga ba nagkaganon po sa Pasay. Ito po ba'y kapabayaan ng kanila pong mga leader sa barangay? Kumbaga, piyesta-piyesta na ba ho dyan sa Pasay? At hindi na sumusunod sa mga guidelines, sa mga alintuntunin, tulad doon ng pagsusuot ng mask, face shield, at yung social distancing. Baka siguro, wala na siguro tumitingin. Yung pong tinatawag na implementation dito sa mga guidelines, napabayaan na. So, malaking talagang problema ho natin dyan. Siguro, Mayor, baka pwede ho natin ayusin po dyan. At baka humantong pa ho dyan, lalo na't meron kayong South African variant po dyan. Nako. So, tandaan ho natin, kapag hindi po maagapan po yan, nako, Houston, we have a problem. Magbabalik po kami, 6:48 na po na umaga. IC sa alas 6. IC sa alas 6. Kasama si Alex Santos. Hoy, meron na lamang tayo nalalabing 11 minuto bago mag-alas 7 na umaga. Kuha tayo ng balita mula kay Patrol 45, paring Raul Esperas. Ito, sweeper flight sa 6 na probinsya na isagawa. Detalye kay paring Raul. Paring Raul, good morning. Paring Alex, good morning at good morning sa ating mga tagapakinig. 6 na probinsya ang naitala na pinuntahan ng mga locally stranded individuals matapos itong aprubahan ng IATF. Ang biyahe ng Cebu Pacific Flight 644, 5J644 na umalis sa Puerto Princesa patungo ng Maynila. Sinundan ito ng isa pang galing sa Bacolod patungo ng Maynila
At ang palis naman na patungo sa Busuanga ay Zamboanga at Busuanga at Cagayan ay sa pamamagitan ng Philippine Airlines Express 2P4993. Sinundan ito ng pang-apat na Manila, Jensan at Davao, at itong pang-lima ay ang pang-anim ay ang Manila, Tagbilaran, Dumaguete at Cebu. Sunod ang mga flights sa iba't ibang destinasyon at hindi lang pala ito 6 dahil merong interconnecting ang bawat flight na merong different destination. At sangayon sa IATF, ito ay aprobado ng mga local government units sakay ang mga locally stranded individual matapos ngang makaapektuhan ng kanilang trabaho ang pandemya ng COVID-19. Raul Esperas, Patrol 45, nagul sa Pilmay Todo Locas, DWIC. Thank you, paring Raul. Ito, speaking of ating pong mga kababayan o yung OFW, naalala ho ninyo sa ulat bayan ho na ating pong Pangulong Duterte, yung pong si Ambassador Marichu Mauro na ating pong kinatawan po dyan sa Brazil. Ito po yung nagmalupit po sa kanya pong kasambahay, no? Isa pong OFW, yung pong 51 anyos na OFW. Ito po'y sinibak na ho na ating pong Pangulong Duterte at marami pong mga kaakibat pong parusa sa kanya. Siya po'y perpetually na hindi na ho makakahawak ko na anumang posisyon sa gobyerno at yung kanya pong mga benepisyo ay hindi na ho matatanggap. Very harsh na decision po ng ating pong Pangulo. Pero ito po ay tama para magising ang ating po mga opisyal na dapat sana po ay magbigay po ng proteksyon para sa ating mga kababayan. Yun nga lang, sila po yung umaabuso. Ito, ganito rin palang kwento pala, Winner. Ito, ano ko sa inyong kwento. Ano ba ho nangyari dito? Ito po ay kwento ho nito pong 51 anyos na OFW. Siya po ay nagsimula pala ho magtrabaho kay Ambassador Mauro way back 2018. Diyan po sa Brazil. Bilang kasambahay. Yun nga lang, mula noon, maganda daw ang pakikitungo ni Ambassador Mauro. Sabi niya, mabait. Pero nagbago daw ang ugali at umiba ang kanyang anyo. Mula na nagsimula po ang COVID-19 lockdown. Ibig sabihin, hindi na ho siguro siya nakakalabas, wala na ho yung social life niya. Medyo mainitin ang ulo. Hanggang sa humantong na simpleng bagay lang daw ho. Umiinit na kanyang ulo. Isang example daw ho, sabi ni itong, ilagay na natin sa pangalang Hiyas. Alias Hiyas. Ayaw pangalanan kasi ito eh. Alias Hiyas po itong 51-year-old na OFW. Ang kwento pala ho niya, ganire. Konting kibot daw ho niya, mainit ang ulo ni Ambassador Mauro. Lalong-lalo na po nung kapag siya po'y naglilinis daw ho ng banyo. Sa bahay daw ho ni Ambassador Mauro, meron daw ho 3 banyong nililinis ho niya. Gusto daw ho ni Ambassador, 5 to 10 minutes lang daw ang kanyang gagawing paglinis. Inuurasan siya, minamadali siya. Pero sabi daw ho ni Alias Hiyas, itong 51-year-old na OFW, sabi niya, hindi po ganun po ako maglinis. Pulido ho ko maglinis. Kung maglinis ka man ng banyo, kung orasan mo ko, baka hindi ko malinis ang todo ho yan. Sa kanya daw, pulido, dahan-dahan, mabagal, para pagdating ng mga bisita, pagdating ng amo niya, malinis ang kanyang ang papasukan nilang banyo. Ganun po siya. Pangalawang insidente, mga sinampay. Nagsasampay rin pala sila doon. Siyempre, yung Filipino tradition, dadalhin mo doon sa ano. Hindi tulad po sa ibang mga bansa, may dryer, di ba? Dito, sampay pa rin daw sila doon sa Brazil. Brazil is also hindi naman ganun kayaman rin po na bansa ho niyan. Di tulad sa Amerika, wala hong sampay-sampay ho doon. Dryer ka doon. At dryer, tupi-tupi ka na lang doon. Walang plancha-plancha ho doon sa Amerika. Doon po sa Brazil, dahil nga po parang Pilipinas rin po yun, it's a poor country also. So, anong nangyari? Gusto daw ho ni Ambassador Mauro na tanggalin. Pagbilad, tanggalin agad. Ang problema, sabi ni Alias Hiyas, ma'am, may mga basa pa ho
Hindi ko lang pwede kunin ho yung mga basa at ihahalo ko po sa tuyo. Di ba, mamamaho ho yun. Mag-aamoy, may amoy yun eh. Ha? Anong amoy nun? Anong tawag doon? Anong term na amoy? Kulob, di ba? Amoy kulob. So, ang ginawa, madaling mainit ng ulo. At pinapagalitan siya. At humanto nga doon sa pagpingot ng tenga, pagsabunot, hanggang sa nakunan sila ng CCTV. Ayon, Ma'am, Ambassador, sa ginawa mo, sinayang mo ang iyong, sinayang mo ang iyong trabaho as foreign, tawag nito, service official natin. So, ito, babala na ho sa ating pong mga ambassadors, ha. Pag kayo po pumunta sa abroad, magtrabaho kayo doon, magdala na lang kayo ng sarili ninyong kasambahay. Huwag na ho kayo maghanap ng ibang kasambahay ho dyan na hindi nyo kilala. Okay? So, yun po. Okay, nasa linya ngayon po si Nico Llorca, ang head po ng Pasay City Epidemiology and Surveillance Unit. Sir Nico, good morning. Sa Alex Santos po. Good morning, Sir Alex. Kamusta po ngayon? Opo, okay naman po. Kayo po isa pong registered nurse po ba o doktor ho kayo? Registered nurse po. Registered nurse. Okay. Boss, ano ba nangyari ho dyan? Bakit nga ba tumaas ang bilang po ng COVID-19 sa inyo pong lungsod? Opo. Well, ito na nga po, yung dahilan kung bakit po kami nag-request ng genome sequencing po ng mga kaso namin. Opo. About last week or 2 weeks ago. Kasi nga nagkaroon kami ng biglaang pagdami ng mga kaso na hindi namin na-experience before at yung mga nagkakahawaan po, pamilya, as in na-infect po lahat ng members ng family unlike po before. So, unfortunately po, yun na nga lumabas na yung resulta ng genome sequencing and may nakita nga po na South African variant po sa lungsod ng Pasay. Yun po, isa po sa mga factors po na dahilan kung bakit po talagang biglaan tumaas po yung mga kaso namin. At yung tatlo pong nagkaroon po ng South African variant, ito po ba ay locally na nanggaling ho dyan o sila po ba yung mga OFW sa umuwi po sa Pasay City? Ano po sir, dalawang lokal kasi isang OFW po. Ako. Kung sinabing dalawang lokal, ibig sabihin, dyan nagsimula po yung South African. Kumbaga, made in Pasay ang South African variant? Ganun Hindi po ba? pa po natin alam, sir, kung made in Pasay, no? Ongoing pa rin po yung pa rin po yung investigation natin. Definitely, may mga iba silang LGU na napuntahan. And po ito, closely coordinated na po namin with the DOH and yung mga LGUs na involved. Pero sa ngayon po talagang kahit po lokal sila sa Pasay dahil sa base naman ng history ng mga ng kanilang mga pinuntahan, hindi natin masabi kung talagang saan po nila nakuha po itong sakit. At saka sa trabaho rin po nila, ito rin po yung sa tinitignan namin. Pero identified po natin, Sir Miko, kung saan pong area sila nanggaling at ito po bang lugar ay masasabi ho natin nagkaroon na ho ng community transmission, sir? Hindi pa namin masabi sa ngayon, sir, kung may community transmission kasi baka yung LGU involved, wala pang nire-request ng genome sequencing po sa kanila. But boots on the ground na po yung mga taga-DOH din, dun sa mga po namin, na-report namin na mga napuntahan po nitong mga tao na to. Okay. Sa ngayon, ano ang inyo pong request ngayon po sa ating pong National Task Force at sa IATF? I understand kayo daw po ay humihingi po ng karagdagang pang bakuna. Tama po ba yun, sir? Sir, with regards kasi sa bakuna, actually wala akong information regarding that dahil nga po medyo tutok po ako dito sa mga kaso namin. Okay. But ang alam ko po, meron po kaming mga around 5,000 plus doses po na binigay sa amin para po sa mga healthcare workers po. Ayun. Okay, pero sa inyo pong effort ngayon para at least mapababa at hindi na ho tumaas pang bilang ho dyan, nagpatupad na ho kayo ng localized lockdown po, sir, no? Sir, ang tawag po namin ang LECQ, no, yung mga localized
localized enhanced community quarantine. Tumaas na po ito, 77 barangays na po ito, involving around 210 houses. And Ang nag-iisang barangay po sa Pasay na talagang buong barangay po naka-ECQ, barangay 183 po sa May Villamor. Villamor Air Base? Yes po, that area po. Nako. So, paano ho yun? Na wala hong makakalabas ho doon? Talagang bantay sarado sila doon, sir? Yes po, mas mahigpit po yung security po doon. Nag-augment na rin po ng ang PNP ng tropa para po makadagdag po sa implementation po sa area. Oo. At ang inyo pong minimiti ho dyan talagang bumaba, no? At gumaling po ito mga tinamaan po ng COVID-19. Actually, sir, magaling na po sila recovered cases na po namin sila. Okay. And fortunately naman po itong mga kaso na to na admit po namin sa quarantine facility namin. Oo. Ang ano lang po dito, syempre, we have to retest them again and quarantine lahat sila pati yung mga contacts nila hanggang third generation. Okay. Pero ang dahilan din po ba niyan na dahil sa pagtaas po, lalo na po dyan po sa isang pong barangay sa Villamor, hindi po ba matitigas ang ulo po ng ilan mo natin mga kababayan dyan, sir? Hindi sumusunod sa protocol? Hindi ko naman po masabi, sir, na matitigas yung ulo. Siguro may mga time lang na naging relax. No? Yun, kampante. Naging kampante po siguro dahil parating na yung bakuna. At the same time, sir, marami rin po dyan sa area na yan yung mga working class, mga private employees, no? Yun. So, baka rin hindi natin maalis yung factor na baka nakukuha sa trabaho tapos paano po sa community. Nadadala nila sa kanila pong yes, lugar. Sir. Yun. Yes, sir. Opo. Okay. Sige po. Siguro ang ano lang natin wag hong ma-overwhelm mga ating pong mga ospital po dyan. Sakto pa naman mga ospitalo natin, sir. Opo. Okay pa naman po yung ating mga COVID wards, pati po yung ICU. Ang ano naman po rin natin, ang mga isolation facility sa Pasay, marami, at meron kami 3 kasi, tapos may 2 pa kami nakaabang na pwedeng buksan. And tinutulungan din po kami ng MMDA o Club Kalinga. Okay, sige po. Sir Miko, thank you so much po for your time dito po sa DWIC. Ingat po kayo, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Si Miko Llorca, isa pong registered nurse. Siya po ang head ng Pasay City Epidemiology and Surveillance Unit po ng lungsod. Okay, with that, maraming salamat po sa pagsama. 7:03 na po, susunod ng IC Balita March 3. Ito nga yun, sa Facebook page ko nakuha. Thank you so much, Boss Edgar. Nakalimutan na siguro niya mag-text sa ating mga katsokaran. Good morning rin po kay Ma'am Sharon Tan at sa kanyang pong pamilya. Susunod na po, mga balita with Edwin Eusebio and Alex Santos. IC sa alas 6.